US o ang Amerika nag-donate ng solar-powered mobile energy units para sa mga liblib na lugar dyan sa Palawan. RH15, Giselle Ricafort sa detalye. Giselle? Sister L, kaya nag-donate ang United States Agency for International Development ng 3 mobile energy system sa National Power Corporation. Ayon sa Department of Energy, paiilawin nito ang mga liblib na lugar sa Palawan na hindi pa rin konektado sa main grid at para na rin sa panahon ng kalamidad. Nasa ilalim ng Energy Secure Philippines Program, tinitiyak ng mga mobile system na ang mga pagkaantala sa kuryente hindi na raw makapipinsala pa sa mga pinaka-vulnerableng komunidad. Isa sa mobile system sa mga microgrid na pinangangasiwaan ng NPC, taglay ang 9.18 kilowatts ng solar panel at battery capacity ng hanggang 70 kilowatt-hour sapat para mapailawan ang 10 kabahayan kada araw. Kaya raw na suportahan ng isang mobile energy system sa loob ng isang linggo ang isang disaster response team, kayang pagganahin ang satellite internet, 5 computer, 10 mobile phone, 10 two-way radio at 2 electric fan. Pinangunahan yung ceremonial handover nila Energy Secretary Rafael Lutilla at US Ambassador Mary Kay Carson. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, sino yung secretary? Lakay si Secretary Rafael Lutilla. Nandiyan pa ba sa Department of Energy? Yes. Ngayon ko na narinig ko lang ang pangalan niya. Nasa Department of Energy pala. Laging kinakalimutan nila kayong pangalan niyan eh. Ayan. Abay, parang madalas mong itanong sa akin kung sino yung Secretary ng Energy Department. Abay, sinabi lang ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na i-review ang performance ng mga cabinet members, mga government officials. Nagparamdam na ang Secretary Lutilla. Ayan. Abay, alam mo, nga pala, may isisete, may mamarites ko lang sa'yo. Sabagay, hindi marites to, marikon lang, Gisela. Alam mo ba na may kilala kami ni Sister L, nagtatrabaho sa Department of Energy? Abay, nagpapahanap na ibang trabaho. Ala daw, ginagawa sa Department of Energy dun sa kanilang opisina. Ayo, kilala ko Lakay. Alang ano. Magkaano sila, magka-connect yung ahensya na yun. Ganun ba? Ay, hindi sa DOE Lakay, yung isa pa. Ganun. Basta taga-Department of Energy. Basta may kinalaman sa kuryente. Ayan, kilala namin to ni Sister L. Sabi niya. Gusto niya, ayaw niya ng walang ginagawa action girl ito Gusto, sanay siya sa action. May sabi ginagawa. Niya, nakakantok na. Sa isang araw, kaya tapusin yung trabaho. At siya pa naghahanap ng trabaho. Ganyan po ka-efficient ang Department of Energy na hawak ni Secretary Lutilla, Miss Giselle. Ayan. Para alam din ng mga taga-Malacanang na nakamonitor sa atin. Ayan. Kasi may kakilala tayo. Ganyan po. Ayan. Naku, Diyos ko siguro kung talagang honest to goodness na gagawin ni Apo Presenta yan, Apo Lucas, abay maraming nenervyos. Mag-sample kasi, tagal-tagal. Kapag siguro lang kayo may nasampulan Oo, katulad nung the most traveling guest secretary na mas marami pa ang biyahe sa abroad kaysa pagdalaw sa mga government hospitals. Dapat ilagay sa tourism yun. Hindi sa DOH. Di ba, Yusek Bravo? Ayan. Si Yusek Bravo yan ang caretaker sa DOH ngayon. Siya pa ang naiwan doon, Lakay. Di ba, papadala doon sa Africa ito. Tsaka Timbuktu. Okay nga, Rod. Maraming salamat. Saan yan, Giselle, ulit? Saan ginawa yan? Anong lugar yan? Sa may Palawan ito. Nga pala, Palawan. Okay. Para sa Palawan. Lakay malalaan natin yung binabanggit mo kung kanya-kanya na kasing pakitang gilas ngayon yung mga government official dahil nga sinusuri na sinasala na ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanilang performance. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Giselle Ricafort.